Magandang araw po muli, mga minamahal. Patuloy tayo sa pagbabasa ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ayon kay San Juan. Kabanata 4, mga talata 1 hanggang 54. The Gospel of Jesus Christ according to St. John chapter 4 verses 1 up to 54. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagaman hindi bumabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad. Nilisan niya ang Judea at naparoon muli sa Galilea at kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sychar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-6 na nga ang oras. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Painumin mo ako," sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng mainom sa akin, na ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dakila kapabaga sa aming amang si Jacob, na sa aming nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan."
Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, Wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa. At ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, dito'y sinabi mo ang katotohanan. Sinabi nga sa kanya ng babae, Ginoo, napaghalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya ay sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, Nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Na pagparito niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. At sa ganito'y nagsidating ang kanyang mga alagad. At sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae. Gayunmay, walang taong nagsabi, Ano ang iyong hinahanap? O bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya? Sa gayoy, iniwan ng babae ang kanyang bangaan ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, Magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsasabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginagawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Nagsilabas sila sa bayan at nagsisiparoon sa kanya. Samantala ay ipinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nangagsasabi, Rabi, kumain ka. Datapwat sinabi niya sa kanila, Ako'y may pagkaing kakanin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay sang usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko ay ang aking gawin. Ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa.
Hindi baga sinasabi ninyo may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Narito, sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang aanihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay mga gagalak kapwa. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghasik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nangagpagal, at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya ay nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya na sa kanya ay magsidating ang mga Samaritano, ay sa kanya ay ipinamanhik nila na matira sa kanila. At siya ay natira roong 2 araw. Kaya lalo ngang marami ang mga nagsisampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. At sinabi nila sa babae, ngayoy nagsisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanglibutan. At pagkaraan ng 2 araw, ay umalis siya doon at napasa Galilea. Sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo ng isang propeta ay walang kapulihan sa kanyang sariling lupain. Kaya nang siya ay dumarating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga Galileo. Nang kanilang mga kita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsisiparoon din sa kapistahan. At naroon ngang muli siya sa Kana ng Galilea, na dooy kanyang pinapaging alak ang tubig. At naroon ang isang mahal na tao ng kanyang anak na lalaki ay may sakit sa Kapernaum. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea, na mula sa Judea, ay naparoon siya sa kanya at ipinamamanhik sa kanya na siya ay lumusong at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya ay naghihingalo. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo'y mga kakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. Ang mahal na tao ay nagsabi sa kanya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, yumaon ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo. Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinalita sa kanya ni Jesus at siya'y yumaon sa kanyang lakad. At samantalang siya'y lumulusong, ay sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nangagsasabi na ang kanyang anak ay buhay. Tinanong nga niya sa kanila ang oras nang siya'y pasimula ng paggaling. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, kahapon ng 7 oras,
inibsan siya ng lagnat. Naunawa nga ng ama na sa oras na yaon nang sabihin sa kanya ni Jesus, "Buhay ang anak mo." At siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sangbahayan. Ito nga ang muling pangalawang tanda na ginawa ni Jesus nang siya'y pumaroon sa Galilea na mula sa Judea. Ang pagkabasa ng Ebanghelyo ni Jesucristo ayon kay San Juan. Purihin ng Diyos. Amen and amen. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen.